Isipin mo na naglalakad ka sa mismong dinaanan ni Moses. Hinahawakan mo ang parehong mga bato na nakasaksi sa mga himala ni Jesus. Pumapasok ka sa mga kuweba kung saan nagtago ang mga propeta. Parang imposible, di ba? Para bang ang mga lugar na ito ay nasa mga pahina lang ng Biblia na wala na sa paglipas ng panahon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na marami sa mga lugar na ito ay nandito pa rin ngayon, na maaari mo silang bisitahin, hawakan at makita ng sarili mong mga mata? Maligayang pagdating sa isang pambihirang paglalakbay sa mga pinakanakatago at kamanghamanghang lugar sa Biblia na nakaligtas sa libu-libong taon. Mga lugar na karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam na nandoon pa rin. Sa susunod na 60 minuto, dadalhin kita sa 10 kahangahangang lokasyon. Ang ilan sa mga lugar na ito ay napakaganda ng pagkakapreserba na parang bumabalik ka sa 2,000 taon na nakalipas. Ang iba naman ay kamakailan lang natuklasan at binago ang alam natin tungkol sa Biblia. Maghanda kang makita ang mga sumusunod. Ang lungsod na lumubog sa ilalim ng tubig kung saan gumawa ng mga himala si Jesus. Ang balon kung saan maaari ka pa ring uminom ng tubig na nakapawi ng uhaw ni Abraham. Ang mga kuweba na nagtatago ng pinakamatandang mga lihim ng Biblia at marami pang iba. Simulan na natin ang kahangahangang paglalakbay na ito. At maniwala ka sa akin, ilan sa mga lugar na ito ay magpapa-speechless sa iyo. Ang unang destinasyon natin ay nakatago sa ilalim ng tubig ng dagat ng Galilea. At hindi ako nag-uusap tungkol sa Atlantis. Pinag-uusapan ko ang Bethsaida. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 1, versikulo 44, mababasa natin, si Felipe ay taga Bethsaida, ang lungsod nina Andres at Pedro. Bethsaida, ang bayan ng 3 apostol, Pedro, Andres at Felipe. Ang lugar kung saan pinagaling ni Jesus ang isang bulag na lalaki, kung saan pinakain niya ang 5,000 tao gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Sa loob ng maraming siglo, ang lungsod na ito ay itinuring na nawawala. Naghanap ang mga arkeologo sa lahat ng dako. May mga nag-isip na isa lang itong alamat. Pero noong 1987, may nangyaring pambihira. Isang grupo ng mga arkeologo na pinamunuan ni Rami Arab ang nagsimulang maghukay sa isang lugar na tinatawag na Et-Tel sa hilaga ng dagat ng Galilea, at binago ng natuklasan nila ang lahat. Nakahanap sila ng isang lungsod, isang malaking lungsod na may malalaking pader, isang templong Romano, mga bahay at mga daang bato. Pero ang pinakakamanghamanghang natuklasan, mga barya at mga inskripsyon na malinaw na nagpapatunay sa lugar, Bethsaida Julias, ang lungsod ng mga apostol. Pero dito nagiging talagang kapanapanabik. Noong panahon ni Jesus, ang Bethsaida ay isang masiglang daungan sa dagat ng Galilea. Pero ngayon ay mahigit 2 kilometro na ito mula sa baybayin. Ano ang nangyari? Sa paglipas ng mga siglo, ang lebel ng dagat ng Galilea ay nagbago ng husto. Mga lindol, sedimentasyon, pagbabago ng klima. Lumipat ang baybayin at ang Bethsaida ay naiwan sa lupa. Pero ang pinakakamanghamanghang bahagi, kapag naghukay ka sa Bethsaida, makikita mo ang lahat. Ang mga bahay kung saan nakatira ang mga pamilya ng mangingisda, ang mga kagamitan sa pangingisda, ang mga lambat. Literal na maaari kang maglakad sa parehong mga daan kung saan naglakad si Pedro bago niya nakilala si Jesus. Makikita mo ang daungan kung saan huminto ang kanyang bangka. Nakahanap ang mga arkeologo ng mga angkla, mga kawit, mga pabigat ng lambat. Lahat ay perpektong napreserba para bang kaalis lang ng mga mangingisda. At may isang detalye na palagi kong napapansin. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 8, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Bethsaida, kung ang mga himalang ginawa sa iyo
ay ginawa sa Tiro at Sidon. Matagal na sana silang nagsisi. Isang sumpa, at ayon sa ilang mga iskolar, ang sumpang ito ay literal na natupad. Ang Bethsaida ay winasak ng isang lindol ilang dekada pagkatapos ng pagkamatay ni Jesus at iniwan magpakailanman. Ngayon, kapag binisita mo ang Bethsaida, mapupunta ka sa isang kakaibang lugar. Nasa lupa ka pero naglalakad ka sa dating daungan, para bang nagpalit ang oras at heograpiya. At sa ilalim ng iyong mga paa nakabaon sa lupa, naroon pa rin ang bakas ng isa sa mga pinakamahalagang kwento na naisalaysay kailanman. Pero ang Bethsaida ay hindi ang tanging lugar kung saan nagtatago ang tubig ng mga sikreto sa Biblia. Sa lungsod ng Nablus, sa West Bank, may isang simbahang Griegong Ortodokso na mukhang karaniwang simbahan mula sa labas. Pero bumaba ka sa isang hagdan na bato, pumasok sa isang kripta at makikita mo ang isa sa mga pinakamatanda at pinakamahusay na napreserba sa buong Biblia. Ang balon ni Jacob. At hindi ako nag-uusap tungkol sa mga guho. Pinag-uusapan ko ang isang balon na gumagana pa rin. Pagkatapos ng 4,000 taon, maaari ka pa ring uminom ng tubig nito. Hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit ito napakahalaga. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 33, mababasa natin na bumili si Jacob ng lupa malapit sa lungsod ng Shechem, ang sinaunang Nablus, at nanirahan doon. Doon siya naghukay ng balon. 4,000 taon na ang nakakaraan. Ang balon na ito ay dumaan sa buong Biblia. Hinukay ito ni Jacob. Si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid na hindi kalayuan dito. At pagkatapos, libu-libong taon nang lumipas, dito mismo umupo si Jesus. Juan Kabanata 4, ang kwento ng babaeng Samaritana. Si Jesus, pagod sa kanyang paglalakbay, ay umupo sa tabi ng balon. Halos tanghali na noon. At dito naganap ang isa sa pinakamalalim na pag-uusap na naitala sa mga ebanghelyo. Si Jesus at isang babaeng pumuntang sumalok ng tubig. Ang sinumang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngayon, narito kung bakit natatangi ang lugar na ito. Una, 41 metro ang lalim nito. Hinukay ito ng kamay sa bato. Tumagal ng mga taon, marahil dekada bago natapos. Pangalawa, ito ay isa sa iilang lugar na binanggit sa Biblia na hindi kailanman pinagtatalunan ang lokasyon. Kailanman. Sa loob ng 4,000 taon, palaging alam ng mga lokal kung nasaan ito. Mga peregrino mula sa ika-4 na siglo ang naglarawan nito. Mga krusadong medyebal ang bumisita rito. Mga eskolar na Ottoman ang bumanggit nito. Lahat ay nagkumpirma, ito ang balon. Pangatlo, ang tubig bukal na pumupuno sa balon ay pareho pa rin ng umagos noong 4,000 taon na nakalipas. Kinumpirma ng mga pag-aaral sa heolohiya na hindi nagbago ang pinagmumulan ng tubig. Kaya teknikal, kapag uminom ka mula sa balon na ito, iniinom mo ang parehong tubig na ininom ni na Jacob, Jose at Jesus. Isa itong likidong kapsula ng panahon. Pero may malungkot na bahagi rin ang kwentong ito. Noong 1979, isang monghe na Griegong Ortodokso na nagngangalang Padre Filomenos ang nagbabantay sa balon. Pinapangasiwaan niya ang pagtatayo ng bagong simbahan sa ibabaw ng sagradong lugar. Noong 29 ng Nobyembre 1979, pinatay siya ng mga ekstremista habang nagdarasal malapit sa balon. 33 anyos siya noon. Ang kanyang puntod ay nandoon mismo sa tabi ng balon. Itinuturing siyang martir ng mga debotong Ortodokso. Ang simbahang itinatayo niya ay sa wakas natapos noong 2007. Halos 30 taon ang inilagi nito. Pero ngayon, kapag binisita mo ang balon ni Jacob, makikita mo ang kahanga-hangang basiliyang nagpoprotekta nito. Bababa ka sa mga hagdang marmol,
papasok sa kripta at doon napapalibutan ng mga lampara na pilak at insenso, naroon ang bukana ng balon. Tumingin ka pababa at kadiliman lang ang makikita mo. 41 metro ang lalim, pero kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang alingawngaw ng tubig sa ilalim. Ang bilog na bato sa paligid ng bukana ay gasgas na. Libu-libong balde sa libu-libong taon ang lumikha ng malalim na uka sa bato. Bawat uka ay isang buhay, isang taong pumunta ritong nauuhaw at umalis na napatid ang uhaw. At ang kamangha-mangha, ang balon ay wala sa museo. Hindi ito nasa likod ng salamin, buhay ito. Pumupunta pa rin ang mga tao, nagdarasal pa rin, sumasalok pa rin ng tubig. Pagkatapos ng 4,000 taon, ginagawa pa rin ng balon ni Jacob ang mismong dahilan kung bakit ito hinukay. Pero kung sa tingin mo ay kahanga-hanga ang isang balon na 4,000 taon ang edad, hintayin mo kung ano ang nakatago sa ilang mga kuweba sa disyerto. 1947, isang batang pastol na Bedouin na nagngangalang Mohammed Edib ang naghahanap ng nawawalang kambing sa mga bangin sa ibabaw ng dagat na patay. Dahil sa inis, naghagis siya ng bato sa isang maliit na butas sa bato. Sa halip na tunog ng batong tumama sa bato, may iba siyang narinig. May nabasag, luwad. Umakyat siya sa kuweba at ang natagpuan niya ay magpakailanmang babago sa ating pagkaunawa sa Biblia, mga tapayan. Matataas, luwad, silyadong mga tapayan. Sa loob, nakabalot sa sinaunang linen, mga balumbon, mga manuskrito, libu-libong piraso ng teksto. Ang mga balumbon ng dagat na patay. Sa mga sumunod na buwan at taon, natuklasan ng mga arkeologo ang higit pang mga balumbon sa 11 magkakaibang kuweba sa paligid ng isang lugar na tinatawag na Qumran. Sa kabuuan, nakahanap sila ng mahigit 900 manuskrito. At nang simulan ng mga eskolar na isalin ang mga ito, nagulat sila. Hindi ito mga karaniwang manuskrito, mga kopya ito ng mga aklat sa Biblia na isinulat sa pagitan ng 250 taon bago dumating si Kristo hanggang 68 taon pagkatapos ni Kristo. Bago ang pagkatuklas na ito, ang pinakamatandang kopya na mayroon tayo ng Bibliang Hebreo ay mula pa lamang sa mga 900 taon pagkatapos ni Kristo. Ang mga balumbon ng dagat na patay ay nauna ng higit 1,000 taon. Pag-isipan mo iyon, 1,000 taon na mas matanda. Isa sa mga pinakamahalagang balumbon ay ang dakilang balumbon ni Isaias. Mahigit 7 metro ang haba nito at naglalaman ng buong aklat ni Isaias, bawat isang kabanata. At ang pambihirang bahagi, nang ihambing nila ito sa mga modernong bersyon ni Isaias, halos magkatulad ito. Pagkatapos ng 2,000 taon ng mano-manong pagkopya, ang teksto ay nanatiling napakaalaga ng katumpakan. Pinatunayan nito ang isang napakalaking bagay. Ang Biblia na binabasa natin ngayon ay halos pareho sa binabasa noong 2,000 taon na nakalipas. Pero sino ang sumulat ng mga balumbon na ito? Sino ang nagtago sa kanila? Ang lugar ng Qumran ay tinitirhan ng isang sektang Hudyo na tinatawag na mga Eseno. Sila ay isang asketikong komunidad na nakatira sa disyerto, nakatuon sa masusing pag-aaral ng banal na kasulatan. Gumigising sila bago mag-umaga, nagdarasal, kumokopya ng mga sagradong teksto, nagsasagawa ng ritual na paglilinis, namuhay sa kusang loob na kahirapan. May mga eskolar na naniniwala na si Juan Bautista ay maaaring naimpluwensyahan ng mga Eseno. Ang iba naman ay nag-iisip na si Jesus mismo ay maaaring nakaalam ng kanilang mga turo. Tingnan mo ang mga ritual na paliguan na ito, ang mikveh. Magkatulad sila sa paglalarawan ng bautismo na makikita natin sa mga ebanghelyo. Pagkakataon lang kaya ito? Noong 68 taon pagkatapos ni Kristo, ang mga lehiyon ng Roma ay nagmamartsa sa Judea, dinudurog ang pag-aalsa ng mga Hudyo.
Alam ng mga Eseno na paparating na sila. Kaya kinuha nila ang kanilang mga pinakamahalagang kayamanan, ang mga sagradong teksto at sinelyo sa mga tapayan at itinago sa mga kuweba sa paligid. Marahil inisip nilang babalik sila, marahil umasa silang may makakahanap sa mga ito balang araw. Hindi na sila bumalik, winasak ng mga Romano ang Qumran. Nawala ang komunidad. At sa loob ng 1,900 na raang taon na natiling nakatago ang mga balumbon, pinoprotektahan ng sobrang tuyong klima ng dagat na patay. Naghihintay sa isang pastol na Bedouin at isang nawawalang kambing. Ngayon, marami sa mga balumbon ay napreserba sa Shrine of the Book sa Jerusalem. Ang gusali ay dinisenyo upang maging katulad ng mga takip ng mga tapayan kung saan natagpuan ang mga balumbon. Ang Shrine of the Book ay pinapanatili sa kontroladong temperatura at halumigmig. Ang pinakamarupok na mga balumbon ay ipinapakita lamang sa maikling panahon. Noong 2011, dinihitalisa ng Google ang marami sa mga balumbon sa napakataas na resolusyon. Ngayon sinuman, kahit saan sa mundo, ay maaaring mag-zoom in sa mga sinaunang pergaminong ito at makita ang bawat letra, bawat marka, bawat kapintasan. Pero kung gusto mo talagang maunawaan ang kahalagahan ng pagkatuklas na ito, kailangan mong bisitahin ang mga kuweba mismo. Ang Kuweba 4, kung saan natagpuan ang mahigit 15,000 piraso, ay maaaring puntahan. Maaari kang pumasok, maaari kang tumayo sa parehong espasyo kung saan natulog ang mga balumbon sa loob ng halos 2 milenyo. At mula sa bukana ng kuweba, tumitingin ka palabas sa dagat na patay. Ang parehong tanawin na nakita ng mga Eseno noong 2,000 taon na nakalipas. Ganap ang katahimikan, hindi nagbago ang disyerto. At sa sandaling iyon, naiintindihan mo, ang Biblia ay hindi lang isang sinaunang aklat. Ito ay isang hindi naputol na kadena ng mga salita, kinopya ng may debosyon, pinoprotektahan ng sakripisyo, ipinamana sa mga siglo ng kaguluhan. At nagsimula ang lahat dito sa mga nakalimutang kuweba na ito. Pero ang Qumran ay hindi ang tanging lugar kung saan napreserba ng disyerto ang mga kahangahangang sikreto. Isipin mo ang isang patag na bundok sa gitna ng disyerto, mga patayong pader na 400 metro ang taas. Sa ibabaw, isang buong pinatibay na lungsod, mga palasyo, mga sisterna, mga bodega, mga sinagoga. Ito ang Masada. At ang kwento nito ay isa sa pinakamalungkot at pinakamagandang naisalaysay kailanman. Ang Masada ay matatagpuan mga 20 kilometro sa timog ng Qumran, nakatanaw sa dagat na patay. Binanggit ito ni Josephus Flavius, ang historiador na Hudyo noong unang siglo, bilang isa sa mga kutang itinayo ni Herodes na dakila. At hindi nagbibiro si Herodes. Nagtayo siya sa bundok na ito ng isang kamanghamanghang komplikado. 3 lebel ng palasyo na inukit sa mukha ng bato, mga pool, mga paliguan, Romanong may mainit na tubig, mga mosaiko, mga presko. Sa disyerto, sa isang bundok, sa gitna ng kawalan. Bakit? Paranoid si Herodes. Natatakot siya sa kanyang mga kaaway, kapwa Romano at Hudyo. Ang Masada ang kanyang takbuhan, ang kanyang plano B. Kung lahat ay maging mali, dito siya aatras. Hindi mapapasulong. Sapat sa sarili. Nagpatayo siya ng 12 malaking sisterna sa bato na nangongolekta ng tubig ulan. Kayang maglaman ng mahigit 40,000 metro kubiko ng tubig. Mga bodega na puno ng butil, langis, alak at datiles. Sapat para pakainin ang daan-daang tao sa loob ng maraming taon. Namatay si Herodes noong 4 na taon bago dumating si Kristo. At ang Masada ay naging isang maliit na garison ng Roma, isang tahimik na lugar, nakalimutan na. Pagkatapos dumating ang taong 70 pagkatapos ni Kristo, winasak ng mga Romano ang Jerusalem, giniba ang templo,
Dinurog ang pag-aalsa ng mga Hudyo, pero isang grupo ng mga rebelde na tinatawag na mga sikari ang nakaligtas. Saan sila pumunta? Sa Masada. Dinaig nila ang maliit na garison ng Roma at kinuha ang kuta. Mga 960 tao, mga lalaki, babae at bata. Sa loob ng 3 taon na nirahan sila doon, nagtanim ng pagkain sa mga terasa, nangolekta ng tubig ulan, pinalaki ang kanilang mga anak, nagdasal sa sinagoga na itinayo nila. Ang sinagoga na iyon ay nandoon pa rin. Isa ito sa mga pinakamatandang sinagoga na natuklasan. Makikita mo ang bangkong bato kung saan umupo ang mga nakatatanda. Ang sahig kung saan sila nagdasal. Nakahanap ang mga arkeologo ng mga piraso ng mga balumbon ng Biblia, Deuteronomio, Ezekiel, na dala-dala ng mga rebelde at binasa nila. Nakahanap sila ng ostraka, mga basag na palayok na may mga pangalang nakasulat na maaaring mga labi ng huling palabunutan. Bakit huling palabunutan? Noong 73 taon pagkatapos ni Kristo, dumating ang ika-10 lehiyon ng Roma sa Masada, 8,000 sundalo, pinamumunuan ni General Flavius Silva. Pinalibutan nila ng buong-buo ang bundok. Nagtayo ng pader na pangkubkob na 7 kilometro ang haba. Makikita mo pa rin ang mga pundasyon nito. Nagtayo sila ng 8 pinatibay na kampo. At pagkatapos, sinimulan nilang itayo ang isang rampa. Isang dambuhalang rampa ng lupa at bato. Diretso paakyat sa tuktok ng bundok. Libu-libong alipin, malamang mga bilanggo na Hudyo, ang pinilit magtayo ng rampang hahantong sa pagkawasak ng kanilang mga kapatid. Tumagal ito ng ilang buwan, marahil 1 taon. Pinanood ng mga tagapagtanggol sa Masada, walang magawa habang lumalaki ang rampa metro kada metro. Alam nila kung ano ang paparating. Nang matapos ang rampa, hinila ng mga Romano paakyat ang isang pandurog na bato. Binasag nila ang unang pader. Mabilis na nagtayo ang mga tagapagtanggol ng pangalawang pader na kahoy at lupa. Sinunog ito ng mga Romano, gabi na bago ang huling pag-atake. Alam ng lahat sa Masada na kinabukasan ay papasok na ang mga Romano. At dito nangyari ang isang pambihira at nakakalungkot na pangyayari. Ang kanilang pinuno, si Eleazar ben Yair, ay tinipon ng lahat. At nagsalita, itinala ni Josephus ang kanyang mga salita. Matagal na nating napagdesisyunan, mga matapang na lalaki, na hindi tayo maglilingkod sa mga Romano o sino mang iba, kundi sa Diyos lamang. Dumating na ang oras upang patunayan ng ating pasya, huwag tayong mahuli ng buhay. Pinili nila ang pagpapatiwakal ng sabay-sabay, pero ayon sa batas ng mga Hudyo, ipinagbabawal ang pagpapatiwakal. Kaya gumawa sila ng plano. Bawat lalaki ang papatay sa sarili niyang pamilya. Pagkatapos, 10 lalaki ang pipiliin upang patayin ang lahat ng iba. Sa huli, isa sa 10 iyon na pipiliin sa pamamagitan ng palabunutan ang papatay sa natitirang 9 at saka sa sarili niya. Ang mga ostraka na natagpuan ng mga arkeologo. May mga iskolar na naniniwala na iyon ang mga palabunutan na ginamit sa huling pagpili. Isa sa mga iyon ay may pangalang Ben Yair, Eleazar, ang pinuno. Sa pagsikat ng araw, umakyat ang mga sundalong Romano sa rampa, binasag ang mga tarangkahan at naghanda sa huling labanan. At katahimikan ang natagpuan nila, 960 katawan, maayos, payapa. Ang mga bodega ay buo pa rin upang patunayan na hindi sila sumuko dahil sa gutom. Ang kontroladong apoy, sinunog lang nila ang mga mahahalagang bagay, ayaw nilang makuha ito ng mga Romano. Isinulat ni Josephus na 2 babae at 5 bata ang nagtago sa isang sisterna at nakaligtas. Sila ang nagkwento ng nangyari ng gabing iyon. Ngayon, ang Masada ay isa sa mga pinakabinibisitang arkeolohikal na lugar sa Israel. Isa itong site na kabilang sa pamana ng mundo ng UNESCO. Isa itong simbolo.
ang mga bagong rekluta ng hukbong Israeli ay kung minsan ay nanunumpa sa tuktok ng Masada at sumisigaw, "Hindi na muling babagsak ang Masada." Ang mga palasyo ni Herodes ay bahagyang naibalik. Makikita mo ang mga paliguan Romano, ang mga kwartong may presko at ang mga mosaiko na kahanga-hangang na preserba. Maaari kang pumasok sa malalaking sisterna na inukit sa bato. Maglakad sa parehong mga pasilyo kung saan nagsitakbuhan ang mga pamilya. Pero ang pinakamalakas na karanasan, umakyat doon sa pagsikat ng araw. Panoorin ang araw na sumisikat sa ibabaw ng dagat na patay. Makita ang 8 kampo ng Roma sa ibaba mo. Nakikita pa rin pagkatapos ng 2,000 taon. Tumingin sa rampang iyon, isang permanenteng peklat sa bundok. At maintindihan, hindi lang ito sinaunang kasaysayan. Ito ang kwento ng mga taong pinili ang kalayaan higit sa lahat. Na piniling mamatay na nakatayo kaysa mabuhay na nakaluhod. Tinapos ni Josephus ang kanyang kwento tungkol sa Masada sa mga salitang ito. Wala nang nagawa ang mga Romano kundi humanga sa marangal na tapang ng kanilang desisyon. Kahit ang mga kaaway ay humanga. Mula sa bundok ng trahedya at tapang, maglalakbay tayo ngayon sa isang lungsod na nakatago sa bato. Naglalakad ka sa isang kanyon na sobrang sikip na parang magkakadikit ang mga pader sa ibabaw ng ulo mo. 80 metro ng rosas at gintong bato ang nakatayo sa paligid mo. Bahagya lang nakakapasok ang araw. Naglakad ka at naglakad pa. Pagkatapos sa makitid na puwang sa harapan, may nakita ka, isang kislap, mga haligi, mga detalyeng inukit, at biglang bumukas ang kanyon at nakita mo ang isa sa mga kababalaghan ng sinaunang mundo, ang treasury ng Petra. 40 metro ang taas, 25 metro ang lapad. Buong-buong inukit sa mukha ng bundok na rosas na buhangin. At ito ay pasukan pa lang. Ang Petra ay umaabot sa 250 kilometro kwadrado. May mahigit 800 inukit na monumento, mga templo, mga libingan, mga teatro, isang buong lungsod, nakatago sa disyerto. Sa loob ng maraming siglo, itinuring na nawawala. Pero ang Petra ay hindi direktang binanggit sa Biblia sa pangalang ito. Nakatago ito sa ibang pangalan. Sa Biblia, ang rehiyong ito ay tinatawag na Edom. Ang mga naninirahan, ang mga Edomita, mga inapo ni Esau, kapatid ni Jacob. Genesis 36, si Esau, iyon ay Edom, ay nanirahan sa bundok ng Seir. Ang propetang si Obadias ay sumulat ng isang buong propesya laban sa Edom. Nilinlang ka ng kapalaluan ng iyong puso, ikaw na naninirahan sa mga bitak ng bato, na ang tirahan ay mataas. Sa mga bitak ng bato, tingnan mo ang Petra, literal na ito iyon. Pero sino ba talaga ang mga nabateo, ang mga taong nagtayo ng Petra na nakikita natin ngayon? Ang mga nabateo ay mga mangangalakal. Kinontrol nila ang mga ruta ng kalakalan sa pagitan ng Arabia, Ehipto, Syria at Roma. Insenso, mga pampalasa, seda, lahat ay dumadaan sa Petra at naging napakayaman nila. Pero sila rin ay mga henyo na inhinyero. Ang Petra ay nasa disyerto. Umuulan marahil 15 araw sa isang taon. Gayunpaman, nagawa ng mga nabateo na lumikha ng isang lungsod na may 30,000 naninirahan. Paano? Nagtayo sila ng isang kamanghamanghang sistemang hidrauliko, mahigit 200 sisterna, mga kanal na kumukuha ng bawat patak ng ulan, mga tubo na luwad na namamahagi ng tubig sa buong lungsod. Makikita mo pa rin ang mga kanal na inukit sa mga pader ng Sikh. Pagkatapos ng 2,000 taon, may ilan pa ring gumagana. Pero balik tayo sa treasury. Sino ang nagtayo nito at bakit? Salungat sa pangalan, hindi ito isang taguan ng kayamanan. Isa itong libingan. Malamang ng haring nabateo na si Aretas ika-4 na naghari mula 9 na taon bago si Kristo hanggang 40 taon pagkatapos ni Kristo.
Tama ang narinig mo, buhay siya nung panahon ni Jesus. Sa katunayan, sa Bagong Tipan, 2 Korinto 11 versikulo 32, isinulat ni Pablo, sa Damasco, ang gobernador sa ilalim ni Haring Aretas. Ang parehong Aretas yon, hari ng Petra. Ang arkitektura ay isang kamangha-manghang pinaghalong estilo, Griego, Romano at Oriental na elemento. Mga haliging Corinthian, mga urnang Nabateo, mga Diyos na Hellenistiko. Pero ang treasury ay simula pa lang. Maglakad ka pa at marirealize mo ang buong lungsod ay inukit. Sa tuktok ng bundok ay ang monasteryo, ang Adir. Mas malaki pa kaysa sa treasury, 50 metro ang lapad, 45 metro ang taas. Upang makarating doon, kailangan mong umakyat ng 800 hakbang na inukit sa bato. Bawat hakbang ay kininis ng milyon-milyong paa sa paglipas ng mga siglo. At mula sa tuktok, nakikita mo ang disyerto na umuunat hanggang walang katapusan. Naiintindihan mo kung bakit pinili ng mga Nabateo ang lugar na ito. Nakikita nila ang mga kaaway na ilang araw pa ang layo. Mayroon ding teatro Romano, kapasidad 7,000 tao. Buong-buong inukit mula sa bundok. Ang daan ng mga pasada, 12 ng mga libingan na magkakahanay, parang patayong sementeryo. Ang dakilang templo, isa sa mga pinakamalaking gusaling panrelihiyon ng mga Nabateo. Isang simbahang Byzantine mula sa 5 siglo na may perpektong napreserba na mga mosaiko. Patunay na patuloy na tinitirhan ang Petra kahit pagkatapos ng mga Nabateo. Sa mga pader, mga graffiti sa Nabateo, Griego at Latin, mga pangalan, mga petsa, mga mensahe, Dushara, protektahan mo ako. Si Dushara ang pangunahing Diyos ng mga Nabateo at naroon din ang altar ng sakripisyo sa tuktok ng isa pang bundok. Kailangan mong umakyat pero pagdating mo makikita mo ang altar na bato, ang mga kanal kung saan dumaloy ang dugo ng sakripisyo. Nakakatakot, sinauna, makapangyarihan. Mula roon nakikita mo ang buong Petra sa ibaba mo. Isang metropolis ng rosas na bato na kumikinang sa araw. Sa loob ng maraming siglo, nakalimutan ng mundo sa kanluran ang Petra. Alam ng mga lokal na Bedouin ang mga guho, pero itinago nila ito. Pagkatapos, noong 1812, isang eksploradorang Swiss na nagngangalang Johann Ludwig Burckhardt ang nagbalatkayo bilang isang Arabong Muslim at kinumbinse ang isang lokal na gabay na dalhin siya sa libingan ni Aaron. Ang daan ay dumaan sa Sikh. Si Burckhardt ang naging unang Europeo sa modernong panahon na nakakita ng Petra. Gumuhit siya ng mga dibuho, nagapunte, bumalik at sinabi sa mundo, natuklasan ko ang isang lungsod ng rosas na bato, kasing tanda ng panahon mismo. Ngayon, ang Petra ay isang site na kabilang sa pamana ng mundo ng UNESCO. Tumatanggap ito ng mahigit 1 milyong bisita sa isang taon. Pero narito ang sikreto, tinataya ng mga arkeologo na 15% lang ng Petra ang nahukay. Kamakailang mga pag-scan gamit ang ground-penetrating radar ay nagsiwalat ng malalaking istruktura na nakabaon pa sa ilalim ng buhangin. May isang buong lungsod sa ilalim ng lupa na hindi pa natutuklasan. Kung gusto mo talagang makita ang Petra, pumunta ka sa paglubog ng araw. Nagpapalit ng kulay ang buhangin bawat minuto, mula rosas patungong pula, mula pula patungong kahel, mula kahel patungong lila. O pumunta ka sa gabi sa Petra by night, maglakad sa Sikh na iniilawan ng 1,500 kandila. Kumikislap ang treasury sa liwanag ng apoy, at pakiramdam mo ay isang manlalakbay ka mula 2,000 taon na nakakaraan, na unang beses na nakakakita ng kamangha-manghang ito. May malalim na aral ang Petra. Maaari mong ukit ang mga bundok, maaari kang magtayo ng mga imperyo, maaari kang maging sentro ng mundo, pero matiyaga ang disyerto. Walang awa ang panahon.
At sa huli, kahit ang mga pinakadakilang lungsod ay nagiging mga bulong sa buhangin. Pero hindi lahat ng biblikal na lungsod ay nasa disyerto. Ang iba ay nasa ilalim ng tubig. Isipin mo ang isang daungan na napakalaki na kayang magpalipat-lipat ng 300 barko ng sabay-sabay. Isang parola na kasing taas ng Statue of Liberty. Mga palasyong marmol, mga teatro, mga hipodromo. Isa sa mga pinakamoderno at pinaka-advance na lungsod ng sinaunang mundo. Itinayo ng isang lalaking naging obsesyon ang kapangyarihan at kadakilaan. Si Herodes na dakila. Ngayon, kalahati ng lungsod na iyon ay nasa ilalim ng tubig. Pero ang natitira ay sapat na para humanga ka. Maligayang pagdating sa Caesarea Maritima. Ang Caesarea ay matatagpuan sa baybayin ng Mediteraneo ng Israel sa pagitan ng Tel Aviv at Haifa. Ang buong pangalan ay Caesarea Maritima, Caesarea sa dagat. Pinangalanan ito ni Herodes bilang parangal sa kanyang amo. Si Cesar Augusto, emperador ng Roma. Si Herodes ay isang komplikadong tao. Sa Biblia, kilala siya bilang haring nagpasyang ipapatay ang sanggol na si Jesus, na nag-utos ng pagpatay sa mga inosenteng sanggol sa Bethlehem. Pero siya rin ay isang henyo na tagapagtayo, Masada, ang Herodion, ang pagtatayong muli ng templo sa Jerusalem, at ang Caesarea, ang kanyang obra maestra. Ang daungan ng Caesarea ay isang imposibleng kahusayan sa inhinyeriya. Ang problema, ang baybayin ay tuwid na tuwid, walang natural na daungan, walang protektadong look. Ang solusyon ni Herodes, gumawa ng artipisyal na daungan mula sa wala. Gumamit siya ng revolusyonaryong teknolohiya, hydraulic concrete. Hinaluan nila ng volcanic ash, pozzolana, na inangkat mula sa Italia kasama ang apog. Nagtayo sila ng malalaking kahon na kahoy, pinuno ng konkreto at inilubog sa dagat upang lumikha ng mga napakalaking breakwater. Ngayon, ang mga arkeologong pang-ilalim ng tubig ay patuloy na nag-i-eksplora sa mga lumubog na guho. At ang natuklasan nila ay kahanga-hanga. Ang konkretong Romano ng Caesarea ay talagang tumibay pa sa paglipas ng mga siglo. Ang tubig dagat ay nag-react sa kemikal na paraan sa volcanic ash na lumikha ng mga kristal na nagpalakas pa sa materyales. Ang modernong konkreto natin ay nasisira sa tubig dagat. Ang sa kanila ay tumitibay. May naunawaan sila na nakalimutan na natin. Pero ang Caesarea ay hindi lang tanyag sa inhinyeriya. Mahalaga ito sa kasaysayan ng unang Kristyanismo. Mga gawa ng mga apostol, Kabanata 10. Si Pedro ay nagkaroon ng isang pangitain sa Yopa. Sinabi ng Diyos na pumunta siya sa Caesarea, sa bahay ng isang centurion Romanong nagngangalang Cornelius. Pumunta si Pedro, nangaral kay Cornelius at sa kanyang pamilya, at isang revolusyonaryong bagay ang nangyari. Bumaba ang Espiritu Santo sa mga hentil. Mga Gawa 10, versikulo 40, 4 hanggang 45. Habang nagsasalita pa si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakarinig ng salita at namangha ang mga mananampalatayang tuli na kasama ni Pedro, sapagkat ang kaloob ng Espiritu Santo ay ibinuhos din sa mga hentil. Ito ang sandaling huminto ang Kristyanismo sa pagiging isang sekta ng mga Hudyo at naging isang pandaigdigang relihiyon. At nangyari ito sa Caesarea. May isang teatro Romano sa Caesarea. Itinayo ni Herodes, kayang magpalipat-lipat ng 4,000 manunood. Noong 1961, nagtatrabaho ang mga arkeologo sa teatro nang may natagpuan silang pambihira. Isang bato na may inskripsyon sa Latin. Ang mga salita ay bahagyang nasira pero nababasa pa rin, Tiberium Pontius Pilatus, Prefectus Iudaeae. Poncio Pilato, prepekto ng Judea. Ito ang unang pisikal na ebidensyang arkeolohikal ng pag-iral ni Poncio Pilato sa labas ng mga biblikal na teksto.
Ang Cesarea ang administratibong kabisera ng Hudeyang Romano. Dito nanirahan si Pilato. Ang kanyang palasyo ay nasa baybayin, nakaharap sa dagat. Ngayon maaari kang maglakad sa mga guho ng palasyong iyon. Mga mosaiko, mga pool, mga kolonada. Nang hatulan ni Pilato si Jesus ng kamatayan, bumalik siya rito, sa Cesarea, sa kanyang palasyo sa tabing dagat. Pero ang Cesarea ay may isa pang mahalagang papel sa bagong tipan, si Pablo, ang apostol. Mga Gawa 23, inaresto si Pablo sa Jerusalem. Nagplano ang kanyang mga kaaway na patayin siya. Ipinadala siya ng komandante ng Roma sa Cesarea para sa proteksyon. 2 taon na nakulong si Pablo sa Cesarea. 2 taon. Sa panahong iyon, nagtatanggol siya sa harap ng 3 gobernador, sina Felix, Festus at Haring Agripa II. Itinala sa mga Gawa 26 ang kanyang talumpati sa harap ni Agripa. Isa ito sa pinakamakapangyarihang talumpati sa bagong tipan. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Alam kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, muntik mo na akong kumbinsihin na maging Kristiyano. Sa wakas, ginamit ni Pablo ang kanyang karapatan bilang mamamayang Romano. Umapela siya kay Cesar. Ipinadala siya sa Roma at nagsimula ang paglalakbay na magdadala ng ebanghelyo sa puso ng imperyo. May hipodromo sa Cesarea, 450 metro ang haba, 70 metro ang lapad. Kayang maglaman ng 30,000 manonood. Dito ginanap ang mga karera ng karwahe, paligsahan sa atletiko at labanan ng mga gladyador. Isa ito sa mga pinakamahusay na napreserba na hipodromo ng Imperyong Romano. At naroon din ang aqueduct, isa sa mga pinakaimpresibong aqueduct ng Roma na nakatayo pa rin. Umabot ito ng mahigit 10 kilometro sa baybayin. Dobleng arkada. Nakatayo pa rin pagkatapos ng 2,000 taon. Nagdala ito ng sariwang tubig mula sa mga bukal ng bundok Carmel patungong Cesarea. Sa paglubog ng araw, kapag lumulubog ang araw sa Mediteraneo, lumilikha ang aqueduct ng mga kamanghamanghang silweta laban sa kahel na kalangitan. Ngayon, ang Cesarea ay isang pambansang parke ng Israel. Tinitirhan ito. May maliit na modernong bayan sa tabi ng mga guho. Maaari kang kumain sa mga restoran na itinayo sa mga bodega ng daungan ng mga krusado. Oo, may mga guho rin ng mga krusado. Mahalaga ang Cesarea sa loob ng maraming siglo. Ang sinaunang teatro Romano ay nagho-host pa rin ng mga pagtatanghal, mga konsyerto, opera, mga dula. Isipin mo, nakaupo ka sa isang teatro na 2,000 taon ang edad kung saan maaaring naglakad si Pablo at nakikinig sa musika habang lumulubog ang araw sa Mediteraneo. Pero para sa pinakamahusay na karanasan, sumisid ka. Ang Marine Park ng Cesarea ay nag-aalok ng gabay na pagsisid sa mga lumubog na guho ng daungan. Lumalangoy ka sa mga nabasag na haligi, mga lumubog na mosaiko, mga estatwa, ang breakwater ni Herodes. Surreal, tahimik, parang lumalangoy ka sa kasaysayan. May itinuro sa iyo ang Cesarea, ang pinakamakapangyarihang imperyo ng mundo, ang nagtayo ng kabisera nito rito. Dominado nito ang Mediteraneo. Pero dito rin isang nakakulong na mangangaral na Hudyo, si Pablo, ang nagsabi ng mga salitang babago sa mundo nang higit pa kaysa sinumang emperador. Gumuho ang mga palasyo, bumagsak ang imperyo, pero ang mga salitang iyon ay buhay pa rin. Mula sa baybayin ng Mediteraneo, maglalakbay tayo ngayon sa loob ng lupain sa isa sa mga pinakasorpresang arkeolohikal na pagkatuklas ng mga nakaraang taon. Sa hilagang Israel, malapit sa hangganan ng Lebanon, may isang napaka-berdeng oasis, malalaking puno, mga kristal na tubig, mga ibon sa lahat ng dako.
parang isang piraso ng paraiso na nakalimutan sa disyerto ng gitnang silangan. At nakabaon sa oasis na ito ay isang pambihirang bagay, isang bagay na nagpapahintulot sa iyo na literal na maglakad kung saan naglakad si Abraham, 4,000 taon na nakakaraan. Maligayang pagdating sa Teldan. Ang Dan ang pinakahibagang tribo ng Israel, ang biblikal na pariralang mula Dan hanggang Beersheba ay nangangahulugang mula Hilaga hanggang Timog, ang buong lupain ng Israel. Sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 18, mababasa natin kung paano sinakop ng tribo ng Dan ang lungsod na ito, na orihinal na tinatawag na Laish, at pinalitan ang pangalan nito ng kanilang sariling pangalan. Pero ang kasaysayan ng lugar na ito ay nagsimula ng mas maaga pa. Genesis 14, nakatanggap si Abraham ng balita na ang kanyang pamangking si Lot ay nabihag ng 4 na sumasalakay na hari. Ano ang ginawa niya? Kinuha niya ang 318 sinanay na lalaki at hinabol sila. Versikulo 14, nang marinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid, inarmasan niya ang kanyang mga sinanay na lingkod na ipinanganak sa kanyang sariling bahay, 318 at hinabol sila hanggang Dan. Hinabol sila ni Abraham hanggang Dan. Noong 1979, isang arkeologong Israeli na nagngangalang Avraham Biran ang naguhukay sa Tel Dan nang matuklasan ng kanyang koponan ang isang kamangha-manghang bagay, isang tarangkahan, isang monumentong arko na gawa sa ladrilyo na luwad, hindi basta-bastang tarangkahan, isang perpektong na preserba na tarangkahan. Buo ang arko, matibay ang istruktura. At nang suriin nila ang edad nito gamit ang carbon dating, mga 1750 bago si Kristo, eksaktong panahon ni Abraham, ito ang pangunahing tarangkahan ng lungsod ng Laish. Sino mang papasok o lalabas ng lungsod ay kailangang dumaan sa arkong ito. Nang habulin ni Abraham ang mga haring iyon hanggang Dan, ito ang tarangkahang dinaanan niya. Hindi isang tarangkahang katulad nito. Itong mismong tarangkahan, itong mga ladrilyo, itong arko, makikita mo pa rin ang mga bakas ng pagkagasgas sa mga ladrilyo, libu-libong paa sa loob ng maraming siglo na pabalik-balik na dumaraan. At ang kamangha-mangha, maaari ka ring dumaan dito. Bukas ang tarangkahan. Maaari mong daanan. Maaari kang maglakad sa ilalim ng parehong arko na dinaanan ni Abraham 4,000 taon na nakalipas. Pero marami pang inaalok ang Teldan. May isang altar, napakalaki, gawa sa mga tinabas na bato. Unang Mga Hari, Kabanata 12. Pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, nahati ang kaharian. Si Jeroboam ang naging hari ng hilagang kaharian, ang Israel. Pero may problema siya. Ang templo ay nasa Jerusalem, sa timog na kaharian, ang Juda. Kung patuloy na pupunta sa Jerusalem ang kanyang mga nasasakupan upang sumamba, baka bumalik silang tapat sa Haring Timog. Ang solusyon ni Jeroboam, versikulo 28 hanggang 29. Kaya humingi ng payo ang hari, gumawa ng 2 gintong guya at sinabi sa mga tao, napakahirap na para sa inyo ang pumunta sa Jerusalem. Narito ang inyong mga Diyos, o Israel, na nagahon sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, at inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa ay inilagay niya sa Dan. Ito ang altar na iyon, ang altar kung saan itinayo ni Jeroboam ang gintong guya. Isang kasalanan na hahabulin ang hilagang kaharian sa buong pag-iral nito. Sa mga aklat ng mga hari, halos bawat haring hilaga ay inilarawan bilang lumalakad sa daan ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagpakasala sa Israel. Nagsimula ang lahat dito, pero noong 1993, ibinigay ng Teldan sa mundo ang isang mas dakila pang bagay. Isang arkeologa na nagngangalang Gila Cook ang naglilinis ng mga labi nang may napansin siya. Isang bato na may mga inskripsyon.
Hindi basta-bastang inskripsyon, isang inskripsyon sa sinaunang Aramaiko mula sa ikasiyam na siglo bago si Kristo. At naglalaman ito ng isang pariralang nagpatigil ng mga puso ng mga iskolar ng Biblia sa buong mundo. By W.D., Bahay ni David. Unang pagkakataon na lumitaw ang pangalan ni David sa isang arkeolohikal na inskripsyon sa labas ng Biblia. Sa loob ng maraming dekada, nagdahilan ang mga mapag-alinlangang iskolar na si David ay maaaring isang alamat lamang. Walang ebidensyang panlabas ng Biblia sa kanyang pag-iral. Ang stelig ito ang nagbigay ng patunay. Ang kumpletong inskripsyon ay tila isang paggunita sa isang tagumpay militar ng isang haring Arameo laban sa hari ng Israel at hari ng bahay ni David. Malamang tumutukoy ito sa mga digmaan sa pagitan ng Israel at Aram, ang Syria, noong ikasiyam na siglo bago si Kristo na inilarawan sa unang mga hari at ikalawang mga hari. Ngayon, ang stele ng Teldan ay napreserba sa Museo ng Israel sa Jerusalem. Isa ito sa pinakamahalaga nilang artifact. Pero pagbalik sa Teldan mismo, isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng lugar na ito ay ang tubig. Ang Ilog Dan ay isa sa tatlong pinagmulan ng Ilog Jordan. Malamig at purong tubig mula sa natutunaw na niyebe ng Bundok Hermon. Ngayon ang pambansang parke ng Teldan ay kapwa isang reserbang natural at isang arkeolohikal na lugar. Maaari kang maglakad sa mga lilim na daanan, pakinggan ng mahinang agos ng tubig, makita ang mga pagong, mga otter at daan-daang uri ng ibon. At paminsan-minsan sa pagitan ng mga puno, sumisilip ang mga guho, isang pader, isang tore, mga hakbang. Libu-libong taon ng kasaysayan na naghalo sa kalikasan, ang sentro ng mga bisita ay may kamanghamanghang koleksyon, mga palayok, mga sandata, mga alahas, lahat ay natagpuan sa Teldan. May isang modelo na nagpapakita kung ano ang hitsura ng lungsod, malalaking pader, mga tore. Ang sistema ng depensa ay kahanga-hanga at ang sistemang hidrauliko, mga sopistikadong kanal, mga sisterna, lahat ay idinisenyo upang mapakinabangan ang sagana ng tubig. Pero kailan ang pinakamabuting oras para bisitahin ang Teldan? Hapon na hapon. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga dahon, malamig ang hangin, naririnig ang tunog ng tubig sa lahat ng dako. Lumalapit ka sa tarangkahan ni Abraham, huminto ka, 4,000 taon. 4,000 taon ng kasaysayan sa ilalim ng iyong mga paa, sa ilalim ng iyong mga kamay kung hahawakan mo ang mga ladrilyo na ito. At nare-realize mo, si Abraham ay hindi lang isang kwento, si David ay hindi lang isang alamat. Totoo sila, naglakad sila sa lupang ito, dumaan sa tarangkahang ito, nagtayo ng mga altar na ito. At ang ebidensya ay narito, matibay, nahahawakan, imposibleng itanggi. Mula sa lugar ng mga patriarka at mga hari, maglalakbay tayo ngayon sa isa sa pinakakontrobersyal at pinakamahalagang lugar sa kasaysayan ng Biblia. May isang lugar sa mundo kung saan nagtatagpo ang tatlong relihiyon, kung saan ang kasaysayan, pananampalataya at politika ay nagsasalpukan araw-araw. Isang lugar na napakabanal na milyon-milyong tao ang nagdarasal na nakaharap dito. At napaka-kontrobersyal na isang maliit na spark ay maaring magpasimula ng digmaan. Ang Temple Mount, Haram al-Sharif para sa mga Muslim, Harhabayit para sa mga Hudiyo, 35 ektarya ng bato, kasaysayan at pananampalataya sa puso ng Jerusalem. Nagsimula ang kwento kay Abraham. Genesis 22, sinabi ng Diyos kay Abraham, "Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na mahal mo at pumunta ka sa lupain ng Moria at ialay mo siya roon bilang handog na susunugin sa isa sa mga bundok na sasabihin ko sa iyo." Bundok Moriah,
Tinutukoy ng tradisyon ang lugar na ito bilang hinaharap na lokasyon ng templo sa Jerusalem. Malapit nang ialay ni Abraham si Isaac nang pinahinto siya ng isang anghel. Tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupa na nakabitag sa mga tinik. Inialay niya ang tupa sa halip na ang kanyang anak at tinawag niya ang lugar na iyon na Jehovah Jireh, ang Panginoon ang magkakaloob. 1,000 taon ang lumipas, sinakop ni Haring David ang Jerusalem. 2 Samuel 24, bumili si David ng giikang sahig mula sa isang lalaking nagngangalang Arauna na Hebuseo. Sa giikang sahig na iyon, nagtayo siya ng altar sa Diyos. Ang giikang sahig na iyon nasa bundok Moriah. Gusto ni David na magtayo ng templo para sa Diyos, pero sinabi ng Diyos, hindi. Ikaw ay taong mandirigma, ang iyong anak ang magtatayo nito. At ginawa nga ito ng kanyang anak na si Solomon. Unang Mga Hari, Kabanata 6-7, ang templo ni Solomon. 7 taon ng pagtatayo, ginto, sedro, mga tinabas na bato. Ang kabanal-banalang lugar, ang pinakaloob na silid, ang naglalaman ng kaban ng tipan. 1 beses sa 1 taon, sa araw ng pagbabayad sala, pumasok ang punong pari sa silid na iyon. Ito ang lugar kung saan nagsasalubong ang langit at lupa. Noong 586 na taon bago si Kristo, winasak ng mga Babilonyo ang Jerusalem. Sinunog ang templo. Nawala ang kaban. Hindi na ito natagpuan kailanman. 70 taon ang lumipas, bumalik ang mga ipinatapon. Itinayong muli nila ang templo. Mas simple ito kaysa sa una, pero sentro pa rin ito ng buhay ng mga Hudyo. Pagkatapos dumating si Herodes na dakila. Noong 20 taon bago si Kristo, nagsimula siya ng isang napakalaking proyekto ng renobasyon. Pinalawak niya ang plataporma ng bundok. Nagtayo ng malalaking pader na pansuporta. Ang mga pader na yon ay nandoon pa rin. Ang pinakatanyag ay ang Western Wall, ang Kotel, ang Wailing Wall. May mga bato na mahigit 400 tonelada ang bigat. Kahit sa modernong teknolohiya, mahirap itong ilipat. Paano nila nagawa ito 2,000 taon na nakalipas? Misteryo pa rin ito ngayon. Ang templo ni Herodes ay kahanga-hanga, puting marmol at ginto, nakikita mula sa malayo. Ang mga alagad ni Jesus, nang makita ito ay nagsabi, "Guro, tingnan mo kung gaano kaganda ang mga bato at mga gusaling ito." At sumagot si Jesus, "Nakikita ninyo ang malalaking gusaling ito. Walang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato na hindi ibabagsak." Noong 70 taon pagkatapos ni Kristo, pinalibutan ng mga Romano ang Jerusalem. Itinala ni Josephus na iniutos ni General Titus na huwag wasakin ang templo. Pero isang sundalong Romano ang naghagis ng nagliliyab na sulo sa isang bintana. Nasunog ang templo. Natunaw ang ginto sa mga pader at bubong na dumaloy sa pagitan ng mga bato. Binuwag ng mga sundalong Romano ang templo bato-bato upang makuha ang ginto. Walang natira na bato sa ibabaw ng isa pang bato. Natupad ang propesiya ni Jesus. Sa Roma, nagtayo ng isang triumphal arch si Emperador Titus. Sa ukit nito, dala-dala ng mga sundalong Romano ang gintong menora mula sa templo. Ang parehong arko ay nandoon pa rin sa Roma. Makikita mo ang menora na inukit sa bato. Sa loob ng 600 taon na natiling guho ang Temple Mount. Nagtayo ang mga Romano ng templo para kay Jupiter. Pagkatapos iniwan itong nakatiwangwang ng mga Byzantine. Pagkatapos, noong 691 taon pagkatapos ni Kristo, ang mga Muslim na noon ay nagkokontrol sa Jerusalem ang nagtayo ng Dome of the Rock. Isa ito sa mga pinakamagandang gusali sa mundo. Gintong dome, masalimuot na mga mosaiko, kaligrapiya sa Arabiko. Sa loob ay may isang bato, isang malaking natural na pormasyon ng bato. Naniniwala ang mga Muslim na mula sa batong ito umakyat ang propetang Muhammad sa langit.
Sa panahon ng gabing paglalakbay, naniniwala ang mga Hudyo na ito ang bato kung saan iginapos ni Abraham si Isaac, kung saan nakatayo ang kaban ng tipan, ang pundasyon ng mundo, isang bato, dalawang pananampalataya, tatlong relihiyon. Iginagalang ito ng mga Kristiyano dahil sa koneksyon nito kay Jesus. Ngayon, ang Temple Mount ay pinamamahalaan ng Jordan, pero ang Israel ang kumokontrol sa access. Tanging mga Muslim lang ang maaaring magdasal doon. Ang mga Hudyo ay maaaring bumisita, pero hindi magdasal. Anumang paglabag sa mga patakarang ito ay maaaring magdulot ng gulo. Sa ilalim ng bundok ay may kilometro-kilometrong tunnel, mga sisterna, mga daanan, mga silid. Maaari kang mag-tour sa Western Wall Tunnel, literal na naglalakad ka sa buong haba ng pader na karamihan ay nasa ilalim ng lupa. Makikita mo ang mga bato ni Herodes, mga selyo, mga daang Romano. Ang pinakamalaking bato ay 570 tonelada ang bigat. May isang tarangkahan sa silangang bahagi ng Temple Mount na tinatawag na Golden Gate. Nakasara ito. Ezekiel 44, versikulo 1 hanggang 2. Pagkatapos ay dinala niya ako pabalik sa panlabas na tarangkahan ng santuwaryo na nakaharap sa silangan, ngunit nakasara ito. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang tarangkahang ito ay mananatiling nakasara, hindi ito bubuksan, at walang tao ang papasok dito sapagkat ang Panginoong Diyos ng Israel ay pumasok dito, kaya ito ay mananatiling nakasara. Naniniwala ang mga Hudyo na kapag dumating ang Mesyas, papasok siya sa tarangkahang ito. Sinelyo ng mga Muslim ang tarangkahan noong 1541. Sinasabi ng ilan na para mahadlangan ang pagpasok ng Mesiyas ng mga Hudyo. Nagtayo rin sila ng sementeryo sa harapan nito dahil ang mga pari ng mga Hudyo ay hindi maaaring tumawid sa mga sementeryo. Nandoon pa rin ito, nakasara, naghihintay. Araw-araw, libu-libong tao ang pumupunta sa Temple Mount at sa paligid nito. Mga Judiyong nagdarasal sa Wailing Wall, mga Muslim na nagdarasal sa Al-Aqsa Mosque, mga Kristiyanong naglalakad sa Via Dolorosa na malapit lang. At sa ibabaw ng lahat, kumikislap ang Dome of the Rock, ginto laban sa kalangitan. Ang lugar na ito ay nakasaksi ng mas maraming kasaysayan, mas maraming dugo, mas maraming panalangin kaysa sa alinmang lugar sa mundo. Umakyat at bumagsak ang mga imperyo, mga templo ang itinayo at winasak. Mga propeta ang naglakad, nagsalita at umiyak. At hanggang ngayon, milyon-milyon ang tumitingin sa bundok na ito at nakikita ang sentro ng mundo. Ang lugar na pinili ng Diyos na ilagay ang kanyang pangalan. Ang lugar kung saan, ayon sa mga propesiya, matatapos ang kasaysayan. Mula sa pinaka-kontrobersyal na lugar sa mundo, maglalakbay tayo sa isa sa pinakamatahimik at hindi gaanong kilala. Nasa Iran tayo, sa lalawigan ng Khuzestan, malapit sa hangganan ng Iraq. Hindi talaga karaniwang destinasyon para sa mga turistang biblikal. Pero dapat itong maging ganon. Dahil narito ang isa sa mga pinakamahalagang palasyo sa kasaysayan ng Biblia. Ang palasyo ng Susa, kung saan ang isang ulilang babaeng Hudyo ay naging reyna ng pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. At ginamit niya ang posisyong iyon upang iligtas ang kanyang mga kababayan mula sa pagkalipol. Maligayang pagdating sa kwento ni Esther. Ang aklat ni Esther ay nagsisimula at nangyari sa mga araw ni Ahasuerus. Ito ang Ahasuerus na naghari sa 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Si Ahasuerus, kilala sa kasaysayan bilang Xerxes ang una, ang naghari sa pinakamalaking imperyo na umiral hanggang sa panahong iyon. At ang Susa ay isa sa kanyang mga kabisera kasama ang Persepolis, Babylonia at Ekbatana. Ang palasyo ay kahanga-hanga,
Mga haliging 20 metro ang taas, mga bulwagan na ang mga bubong ay sinusuportahan ng mga hilera ng haligi, mga hanging garden, mga tarangkahang dinekorasyonan ng mga may pakpak na toro. Ester 1, versikulo 6 ay naglalarawan. May mga kurtinang puti at asul na linen na nakasabit sa mga taling linen at lila sa mga baritang pilak at mga haliging marmol. At ang mga upuan ay ginto at pilak sa sahig na mosaiko ng alabastro, turkesa at puti at itim na marmol. Naghuhukay ang mga arkeologo sa Susa mula pa noong 1850 at ang natuklasan nila ay kamangha-manghang nagkukumpirma sa mga paglalarawan ng Biblia, mga ulo ng haligi na eksaktong tulad ng inilarawan, mga piraso ng dekorasyon na lapis lazuli, ginto at garing. Mga tableta na bumabanggit ng Susa ang kabisera, tulad mismo sa aklat ni Esther. Ang kwentong alam ng lahat, ipinatapon ni Haring Ahasuerus si Reyna Vashti dahil sa pagsuway. Nag-organisa siya ng paligsahan sa kagandahan upang makahanap ng bagong reyna. Si Esther, isang batang ulilang babaeng Hudyo na pinalaki ng kanyang pinsan na si Mordecai, ay dinala sa palasyo. Hindi niya isinilwalat na siya ay Hudyo. Umibig sa kanya ang hari, ginawa siyang reyna. Pagkatapos pumasok si Haman, pangalawa sa kapangyarihan ng imperyo, kinamumuhian niya ang mga Hudyo, lalo na si Mordecai na tumangging yumuko sa kanya. Kinumbinsi ni Haman ang hari na maglabas ng kautusan. Sa isang takdang araw, lahat ng Hudyo sa imperyo, mga lalaki, babae at bata ay kailangang patayin. Natuklasan ito ni Mordecai. Nagsuot ng telang magaspang at abo, nagpadala ng mensahe kay Esther. Sino ang nakakaalam kung dumating ka sa kaharian para sa ganitong panahon? Kailangan ni Esther na pumili. Maaari siyang manahimik, itago ang kanyang pagkakakilanlan at mabuhay, o maaari niyang ipagsapalaran ng lahat. Kung mapapahamak ako, mapapahamak ako. Humarap siya sa hari nang hindi tinatawag, isang krimeng pinarurusahan ng kamatayan. Iniabot ng hari ang kanyang setro, ligtas siya, nag-ayos siya ng 2 piging. Sa pangalawa, isinilwalat niya ang lahat. Siya ay Hudyo. Nagplano si Haman na wasakin ang kanyang mga kababayan. Nagalit ang hari, si Haman ay binitay sa mismong bibitayan na inihanda niya para kay Mordecai. Ang orihinal na kautusan ay hindi maaaring bawiin, ang batas ng Persya ay hindi mababago, pero naglabas ang hari ng 2 kautusan, ang mga Hudyo ay maaaring ipagtanggol ang kanilang sarili. At ganoon nga ang ginawa nila, naligtas nila ang kanilang sarili. Hanggang ngayon, ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang pangyayaring ito taon-taon sa kapistahan ng Purim. Binabasa nila ang aklat ni Esther. Nagbibigay ng mga regalo sa mga mahihirap. Nagdiriwang. Ngayon ang Susa sa kasalukuyan, malawak ang mga guho. Makikita mo ang mga pundasyon ng bulwagan ng audiensya, ang mga base ng haligi, mga natira sa mga mosaiko. Marami sa mga pinaka-espektakuler na artifact ay nasa Louvre sa Paris. Dinala ito ng mga arkeologong Pranses noong 1800. Kasama na ang tanyag na Code of Hammurabi, ang unang nakasulat na koleksyon ng mga batas na natagpuan sa Susa. Pero sa Susa may iba pang matatagpuan, isang libingan, ang tradisyonal na libingan ng propetang Daniel. Natatakpan ito ng isang moske na itinayo noong 12 siglo. Ang libingan mismo ay mas matanda pa. Si Daniel, ang propetang inihagis sa yungib ng mga leon na nagbigay kahulugan ng mga panaginip at nagkaroon ng mga pangitain ng apokalipsis. Ayon sa tradisyon, namatay siya sa Susa. Hanggang ngayon, kapwa mga Muslim at Hudyo ang bumibisita sa libingan. Itinuturing itong sagrado ng parehong relihiyon. Mayroon ding libingan na tradisyonal na tinutukoy bilang kay Esther at Mordecai. Simple lang ito, isang silid na nasa ilalim ng lupa.
2 sarkopago. Pinagdidebatehan ng mga historiador ang pagiging totoo nito, pero ang tradisyon ay nanatili ng mahigit 1,000 taon. Sa loob ng maraming siglo, may komunidad ng mga Hudyo sa Susa. Ngayon ay mas maliit na ito. Karamihan sa mga Hudyong Iranian ay lumikas pagkatapos ng revolusyon noong 1979. Ang pagbisita sa Susa bilang turista mula sa kanluran ay komplikado. Ang mga tensyong politikal sa pagitan ng Iran at ng kanluran ay nagpapahirap sa paglalakbay. Pero may ilang espesyalisadong biblikal na tour na isinasama ang Iran sa kanilang itineraryo dahil ang Susa ay hindi lang isang arkeolohikal na lugar. Isa itong paalala. Isang paalala na kung minsan isang tao sa tamang lugar, sa tamang oras na may tapang na kumilos ay maaaring baguhin ang takbo ng kasaysayan. Si Esther ay isang ulila. Siya ay isang babae sa isang imperyong pinamumunuan ng mga lalaki. Siya ay minorya sa banyagang lupain, pero siya ay eksaktong kung saan siya kailangang naroroon para sa ganitong panahon. At ang sandaling iyon sa palasyong ito, sa lungsod na ito, ay nagligtas sa isang buong bansa. Mula sa palasyo ng isang matapang na reyna, tinatapos natin ang ating paglalakbay sa isang lugar na kumakatawan sa simula ng lahat. Naglakad tayo sa 4,000 taon ng kasaysayan. Nakita natin ang isang lungsod ng mangingisda kung saan natutong lumakad ang mga apostol sa tubig ng pananampalataya. Uminom tayo mula sa parehong balon na nakapawi ng uhaw ng mga patriarka at propeta. Natuklasan natin kung paano napreserba, itinago at pinoprotektahan ang mga salita ng Biblia sa paglipas ng mga siglo. Umakyat tayo sa isang kuta kung saan 960 tao ang pumili ng kalayaan kaysa sa pagkaalipin. Naglakad tayo sa isang lungsod ng rosas na bato, inukit ng debosyon at pagmamalaki. Lumangoy tayo sa mga guho ng daungan kung saan isang bilanggo ang bumago ng mundo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dumaan tayo sa parehong tarangkahan na dinaanan ni Abraham. Pinagmasdan natin ang pinakabanal at pinakakontrobersyal na lugar sa mundo. At natuklasan natin kung saan iniligtas ng isang reyna ang kanyang mga kababayan mula sa pagkalipol. 10 lugar, pero daan-daan pang mga lugar ang nananatiling maaaring tuklasin. Nazareth, kung saan nagpakita ang anghel kay Maria. Bethlehem, kung saan ipinanganak ang hari ng mga hari. Ang Ilog Jordan, kung saan nabuksan ang kalangitan. Golgotha, ang walang lamang libingan, ang mga lungsod kung saan nangaral si Pablo, Efeso, Corinto, Roma. Bundok Sinai, kung saan tinanggap ni Moses ang kautusan, ang tradisyonal na ruta ng Eksodo. Ang Biblia ay hindi lang isang aklat, isa itong mapa, isang gabay sa mga totoong lugar, totoong pangyayari, totoong tao. At ang mga lugar na ito ay hindi patay na museo. Buhay ang mga ito, maaari mo silang bisitahin, hawakan, maglakad kung saan naglakad ang mga propeta. Bawat taon, mga bagong pagkatuklas ang lumalabas sa liwanag. Mga bagong ebidensya ang lumilitaw mula sa buhangin. Patuloy na isinusulat ang kasaysayan. At marahil, baka lang, ang susunod na dakilang pagkatuklas ay naghihintay sa ilalim ng ating mga paa. Salamat sa paglalakbay kasama ko sa mga kamangha-manghang lugar na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-iwan ng like, mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tungkol sa Biblia at arkeolohiya. At sabihin mo sa akin sa mga komento, alin sa mga lugar na ito ang pinakagusto mong bisitahin. May biblikal na lugar ba na gusto mong i-explore ko sa susunod na video? Magkita-kita tayo sa susunod na pakikipagsapalaran. Shalom!